Bumisita ang mga kinatawan ng Department of Foreign Affairs o DFA sa The Hague sa Netherlands para inspeksyonin ang kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kasalukuyan, 6 na buwan nang nakadetene si Duterte sa ICC kaugnay sa mga kasong kinasasangkutan niya sa crime against humanity. May report si Alvin Pelobello. Nagsagawa ng consular visit ang Department of Foreign Affairs sa pamamagitan ng Embahada ng Pilipinas sa The Hague para tingnan ang kapakanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakadetene sa International Criminal Court Detention Facility sa The Hague, Netherlands. Ayon sa DFA, ang naturang consular visit sa dating Pangulo ay alinsunod sa kanilang tungkulin sa ilalim ng Vienna Convention on Consular Relations at mga kaugnay na batas ng Pilipinas para protektahan ang kapakanan ng lahat ng Pilipino. Sinabi rin ng DFA na bahagi ito ng tungkulin ng Embahada at Konsulado ng Pilipinas at walang irregularidad dahil ayon sa DFA, ginagawa rin nila ito sa iba pang mamamayang Pilipino na nakakulong din sa ibang bansa. Pinabulaanan ng DFA ang pahayag ng anak ni dating Pangulong Duterte na si Vice President Sara Duterte na ang pagbisita daw ay isang pagkukunwari ng isang welfare check. Dahil sa nangyaring ito nang walang pahintulot mula sa pamilya ng dating Pangulo. Ayon pa sa ikalawang Pangulo, malinaw raw na pang-aabuso sa umano'y batas sa detention unit ang nakakabahalaan niyang pagbisita ng consular officials sa dating punong ehekutibo. Samantala sinabi ni ICC spokesperson Fadi El Abdallah na ang anumang pagbisita sa ICC Detention Center ay isinasagawa ng mahigpit na may pag-aproba o kahilingan sa taong nakakulong. Wala pang pahayag ang DFA kung kinakailangan nga bang magsumite ng gobyerno ng Pilipinas ng consultation mula sa pamilya o sa mismong nakakulong. Nanindigan naman ng palasyo na ang mandato sa ganitong uri ng usapin ay saklaw ng DFA. Ang tanging pinabulaanan lang ng palasyo ay ang naging pahayag ng ikalawang Pangulo patungkol sa tunay na sitwasyon ng mga overseas Filipino workers na nasa ibang bansa. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobello, sumasaludo sa bawat Pilipino.